Apat na sospek sa pagpatay sa mag-inang galing Japan na isang OFW at isa namang flight attendant yung anak ay tukoy na ng pulisya. At isa na nga dito ang kapatid niya mismo na si Ligaya. At asawa nito na kasama sa patuloy pa ring pinaghahanap. Ang kasong ito ay nailapit din sa programa ni Serafi Tulfo dahil nga halos isang buwan nang nawawala ang mag-ina. Ngunit ang sabi daw ni Ligaya na kapatid ng biktima ay basta na lang daw umalis ang mag-ina at hindi nagpaalam sa iba pa nilang mga kaanak. Hanggang sa natagpuan na nga sila na pareho ng naaagnas na bangkay na nakabaon sa likod ng bahay ni Ligaya. At ayon sa pulisya ay posibleng pinagplanuhan ang pagpatay at ang posibleng rason ay pinag-interesan ang malaking pera na daladala ng mag-ina galing Japan. Natukoy na ang apat na sospek sa pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Ang mga biktima sinakal, sinaksak at pinalo pa raw sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Karumal-dumal ang pagpaslang sa mag-inang balikbayan na sina Lori Litada at May Montegi. March 14 nang matagpuan ang kanilang bangkay sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima sa Tayabas, Quezon. Nakita yan ng mga pulis nang mapansin nila ang isang hukay at may nakausling binti. Nakita yung binti, tinawagan mo, hindi mo na kagad nila hinukay, tinawagan nila yung soko, kinordon yung area. Nung dumating yung soko, sa kanila itinuloy yung paghukay. Batay sa autopsy report, saksak, palo sa ulo at sakal ang ikinamatay ng mag-ina. Bago sila natagpuan, halos isang buwang nawawala sina Litada at Montegi. February 20 nang huli silang makita, nakituloy ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie Pahulas. Si Ligaya ay kapatid ni Litada pero biglaan daw umalis kinabukasan ang mag-ina batay sa kwento ni Ligaya. Hindi raw nagpaalam ang dalawa sa iba nilang kaanak. Ang nakapagtataka, February 22 nang makita ang maleta ni Litada at Montegi sa ilog sa kabilang barangay. Kaya lalong nagduda ang iba nilang kaanak. Dito na sila dumulog sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Noong February 21 po ng umaga, ang sabi po sa akin nung tita ko rin, which is si Ligaya po, na nag-away daw po yung si May, which is yung pinsan ko po, isa sa nawawala, at yung tita ko po na si Lori Litada. Nag-away daw po nung gabi, tapos Japanese, di daw po nila maintindihan at nagpatid sa kanila ng 1:30 ng madaling araw. Pero hindi po nila mapatunayan na naihatid po nila yung mag-ina sa sakayan ng bus. Ang isa pang nakapagtataka ay ang pakikipag-chat pa rin daw ni Litada kahit nawawala siya. Po, may natanggap din po akong chat ng tita ko. Yung tita ko pong nawawala, nakapag-chat pa. May mga patunay na po kami na hindi na si tita yung may hawak ng telepono po o yung cellphone. Nagpapanggap na lang. Opo, opo. Ganon. Sa paglipas ng mga araw, sunod na nawalang parang bula ang mag-asawang Ligaya at Charlie. Si Ligaya umuwi na pala sa kanyang probinsya sa Albay at doon siya nagtangkang magpatiwakal kaya siya natunton ng mga pulis doon. Itinurn over na rin siya sa Tayabas Police. Kabilang si Ligaya sa apat na suspect. 3 sa kanila ay hinahanap pa kasama ang kanyang mister. Case folder po natin ay halos kumpleto na. Kaya lang, mas maganda kung maisama namin kung ano man ang makuha pa namin ng mga object, document doon sa sinasabi natin na ito na bahay o baka mayroon pang ibang sabihin natin kagaya ng mga hair strand o patak pa ng dugo. Sinisiyasat din ang posibilidad na pinlano ang pagpatay sa mag-ina. Ayon daw kasi sa mga testigo, posibleng pinag-iinteresan ang malaking halaga ng perang dala ng mga biktimang galing Japan. Well, isang tinitingnan po natin is personal grudge and possibly money matters. It was reported na may dalaw daw pong pera po itong biktima natin when they arrived from Japan. Dagdag pa ng PNP, sapat na ang nakalat nilang ebidensya para maghain ng reklamong double murder laban sa apat na suspect. Pero hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga para mabigyang linaw ang buong pangyayari. Ang pag-aakala yata ni Ligaya at ng asawa niya ay happy-happy na after nila gawin ang pagpatay. Hindi nila alam na hindi nila mapapakinabangan ang pera kapag galing ito sa masama, lalo kapag pumatay ka ng tao. Sinubukan pa nga ni Ligaya na magpatiwakal.
Siguro hinahabol na siya ng kanyang konsensya. Pero kahit magpakamatay pa siya, ay huli na. Hindi na niya maibabalik ang buhay ng kanyang kapatid at anak nito na pinagkaitan niya ng magiging magandang kinabukasan. Nasabik lang makapunta sa bansa natin para makita niya personal ang Pilipinas at ang mga kamag-anak niya. Pero ang hindi niya alam ay mga kamag-anak lang din pala niya ang papatay sa kanilang mag-ina. Hindi ko man sila kaano-ano pero ramdam ko ang galit at panghihinayang. Maging paalala na lang ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga OFW na nasa ibang bansa ngayon, na kapag nakakaipon ng malaking pera ay huwag ipagkakatiwala sa kapatid o kamag-anak. Hindi rin naman kasi natin alam kung sino ba dapat talaga ang pagkakatiwalaan. Magdoble ingat na lang dahil sa panahon ngayon, kahit yung tao na tapat sa'yo sa tagal ng panahon, pero nagbabago ang takbo ng isip o ng utak kapag nakakakita ng napakalaking pera dahil nasisilaw sila at nagiging sakim. Pero wag pa rin kayong mag-alala guys dahil hindi naman lahat ng pamilyang Pilipino na nasa Pilipinas ay katulad ni Ligaya. Kaya dapat pa rin nating pagkatiwalaan ang pamilya natin at dapat lagi tayong magdasal na hindi magaya sa utak ni Ligaya ang takbo ng utak ng pamilya natin. Si Lord lang ang nakakaalam ng lahat. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala.